Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading, your energy at this time. King of Pentacles. Napaka sagana ng buhay mo o napaka hardworking mo kasi, no? Kaya stable ka, secured, or influential, may mga ari-arian ka na, may property, o maganda yung trabaho mo, napaka hardworking mo, you're a good provider, sensual kasi King of Pentacles, and entrepreneurial, parang entrepreneur ka ba? Entrepreneur or businessman, ganyan. Businesswoman kung babae, kasi ito ay general reading ha, kaya babae o lalaki. General reading eh. 10 of Cups in reverse. Hindi ka masaya sa buhay pamilya mo, hindi ka kontento sa buhay mo, maring hindi kumpleto yung buhay mo, hindi masaya yung pamilya mo, or else ay may kulang, no? Hindi ka kontento sa buhay mo. You're not living a wish fulfillment life, or hindi happy yung life mo. Hindi colorful. Hindi fulfilled. Hindi ka fulfilled sa buhay. Ano pa ang energy mo? Temperance. Nag-heal ka ngayon. Actually, purify naman yung aura mo. Parang calm lang, relaxed, and mahilig ka mamasyal sa like sa Batis o sa places na nakaka-heal, nakaka-rejuvenate, like sa nature, ganyan, sa outdoors yan, na mas kung saan ka mas komportable at feeling relaxed, yan. Ano pa ang energy mo ngayon, in-embody mo yung energy? The child. The child. You're like a child na innocent. Yun ang child eh, mga bata, di ba? Like a child, yung sanggol, bata, no? Child. May innocent. And malakas yung crown chakra mo. Kasi color, ano to eh, lavender. Oh, crown chakra. Ito puti. Malakas yung crown chakra mo. So, aligned and walang blockage sa chakras mo niyan. Ano pa ang energy mo ngayon? And para bang may liwanag na nakatuon sa'yo, na nagpuprotekta sa'yo kasi inosente ka. Ayan, para ka inosenteng bata. Pero hardworking ka. Ano pa? You or else, King of Pentacles, you're stable, you feel secured, you feel comfortable, you feel stable and secured. You feel grounded, you're grounded, secured. You are brave to show who you really is. Kung sino ka talaga. Kung ano yung totoong personality mo, mukha mo, ugali mo, pagkatao mo. Kasi tinanggal yung mask dito, no, na hindi ka natakot na tanggalin yung mask, na makita ng iba yung mga yung totoong ikaw. Diba yung iba takot na i-reveal yung totoong sila? Kasi makikita daw yung baho, maamoy daw yung baho nila, makikita yung mga tinatago nila na hindi maganda, at hindi sila magustuhan ng iba. Ikaw, brave ka eh, magustuhan ka man o hindi ng iba. Pinapakita mo, na-reveal mo yung totoong ikaw. You're brave to reveal your real self, true self, kung sino ka, kung ano yung pagkatao mo, kung ano yung galing mo. Yan. Ibig sabihin, hindi ka duwag. Hindi ka traitor. And, ano pa? Oh? Honest.
You are a person na honest, matapang na i-reveal yung totoong ikaw, yung totoong sarili mo. Kung ano ka, hindi ibig sabihin na naghubad ka, no? Kundi i-reveal mo yung totoong ikaw, yung totoong ugali, na may integridad ka. Nanindigan ka sa kung ano yung totoo, kung ano yung tama, no? Ganyan ang tao, may integrity. Honest, matapang na sabihin ang totoo. Intuition, malakas yung intuition mo, or you're intuitive na person. May mga connect ka na spirits or guide, or pwedeng celestial being, or na you can ask na masagot nila yung mga katanungan mo, mga ganon, or you're intuitive intuition. So, intuitive ka. So, ano pa ang about sa'yo? Masculine, feminine. You're brave, you are brave ka talaga, and courageous, and strong, and powerful, and full of strength nga yung personality mo. Kasi may dragon dito. And you are buo ka. Buo. Both may feminine, masculine. Balance yung feminine, masculine energy mo. Gusto kong reading yung may destiny. So, let's see. May destiny ka ba? So, meron. Ay, meron daw. Ano yung destiny mo? The father. Ang maging tatay. Kung lalaki ka. O kung babae ka, di ang maging nanay. No? Ang maging responsible, like a father. No? And maging brave. Strong, grounded, kasi color na earth energy to eh. And also, yung ma-unite kayo, pwede ding ma-unite kayo ng magiging tatay ng anak mo kung babae ka, no? Or, magkaroon ng union sa inyong person. And then, magkaroon kayo ng anak. Yan. Kakaroon kayo ng child. And, ano pa, yung destiny mo. For dragon. Ganyan yung mga destiny. Parang, na kailangan strong ka. And, courageous, no? To tell the truth, to share the truth. So, yan, no? To tell the truth, to share the truth. Kaya nga matapang ka na sabihin ang totoo. You're honest di ba? And, pwede ding yung mag-offer ng freedom, to give freedom, no? To set free others, no? Na in a bondage. Pwede din gano'n kasi sumisimbolo din ng freedom to, yung blue, no? Yung color blue. And you have the authority and power to set free those in a bondage. Yan. And you are full of strength. You know? Full of strength na yun ang o na ma-set free mo yung mga in a bondage, yung mga kunwari ay may mga curse, yung may mga demonyo sa katawan, o kaya ay matanggal mo yung mga spirit sa katawan ng mga tao. Gano'n naman kadalasan ng mga mission, di ba? At mga destiny, gano'n. Pagsagad ha, gano'n yun. O kaya ay gagamitin mo yung strength mo. Meron kang bubuhayin. Nakabuhayin. Bubuhayin. Meron kang bubuhayin. O, diba? Meron kang bubuhayin. Depende sa reading yan. Meron kang bubuhayin. Pwedeng faith. Pwedeng yung lakas ng loob, yung confidence ng mga tao, or bubuhayin mong patay. Meron kang bubuhayin. Ano yung bubuhayin mo, tao? Let's see. Hindi. Meron kang bubuhayin na
Basta meron kang bubuhayin. Hindi na tao. Meron kang bubuhayin. Pwedeng confidence ng mga tao, anything, I don't know. Kaya bubuhayin mo. Mga kaalaman na hindi. Anghel na namatay? No. Kasi yung anghel na mamatay din sila. Magaya kay Leviathan, di ba? Namatay siya. Meron kang bubuhayin na namatay. Namatay yun, kaya bubuhayin mo. Pwedeng faith ng mga tao ang bubuhayin mo. See? No. Meron kang bubuhayin. Ano kaya yun? Kailangan siyang buhayin? Hindi naman kailangan, pero meron kang bubuhayin. Yan ang part ng iyong destiny. Meron kang bubuhayin. Ano kaya yan? Confidence ng mga tao? Confidence? No, hindi. Kaya bubuhayin mo. Basta meron kang bubuhayin. Mahirap sa halongkatin. Ano pa? Yung part ng destiny mo na yan. Yung para hindi mag-succeed, hindi magpatuloy yung ano, yung past person mo, para hindi magpatuloy yung past person mo na ano na hindi mag-succeed yung past person mo na mapastagnant ka, ikaw, hindi. Yung nakadistin sa'yo, no. Na mapastagnant yung connection mo with someone na nakadistin sa'yo, no. Na hindi magpatuloy, na hindi mag-succeed yung past person mo na mapastagnant yung destiny mo. Yung destiny mo. Yung destiny mo. O, diba? Kasi gusto niya ipastagnant yung destiny mo eh. Yung past person mo na yan. Hindi siya mag-succeed. Ayan, pati. Yan din. Meron kang bubuhayin daw dito. Ewan ko kung ano yan. Yung bubuhayin mo. So, interesting. Ano yung bubuhayin mo na yan? Clue nga. Gusto ko yan kasi interesting. Itong mag-uumpisa ng past, hindi daw to tao. Ng journey niya. Na courageous, fearless. Meron kang bubuhayin. Meron kang bubuhayin eh. Siyempre, namatayan. Bubuhayin mo. Ano kaya yan? Ano yung bubuhayin mo na yan? Fallen angel? Fallen angel. Fallen angel yung bubuhayin mo na namatay. Sino ba yung si Leviathan ba? Meron fallen angel eh. Na namatay, bubuhayin mo daw. Kasi, kasama sa, ano yan, sa Revelation, magagamit ng God sa Revelation yan, yung fallen angel na nabubuhayin. Meron siyang gagampanan siya. Hindi. Hindi na may, dahil bubuhayin mo yung fallen angel na yun. Kasi meron siyang role sa end of sa pagwasak ng mundo.
Meron kasi siyang role sa pagwasak ng mundo o sa yung para i-destroy yung mga humanities, mga ganun. Meron siyang role. Kaya bubuhayin mo siya. Yan. Weird ang reading na. Pero gusto ko itong mga ganda, guys. That's so interesting. Mahirap nga lang siya. Kasi, syempre, ito lang ang tanong mo. Pero, kakaiba to. Mas interesting to. Merong bubuhayin na fallen angel. Na fearless to. Na fallen angel. Na parang walang takot. Kaya akala ko si Leviathan. Sino kaya to? Baka si Abaddon. Pero buhay naman si Abaddon eh. Meron yan. Fallen angel na namatay. Ano yung namatay nung naglabanan sila ni Satanas? Yung fallen angel na yan? Namatay yan nung naglabanan sila ni Satanas. Yung fallen angel na yan. Bubuhayin mo yan. Ano yan? Maging sa side na ng pag nabuhay yung fallen angel na yan, maging sa side na yan ng liwanag. Hindi. Hindi. Fallen angel pa rin siya. Sino kaya yun? Love me like you want me to. I love you like you want me to. Love me like you want me to. I love you like you want me to. Fallen angel. Kasi may role yan sa pagwasak ng mundo. Hindi naman talaga wawasakin itong mundong to. Babaguhin lang. At yung mga tao, yung mga anong ginawa ng mga tao, like mga buildings, mga yan, wawasakin, di ba? Siyempre, paulanan ba naman ng apoy, first trumpet, apoy. Tapos may mga salot pa, di ba? Na madaming salot yung darating, o mga ganoon sa pag nililinisin na tong mundong to, siyempre, destroy mo na, tapos babaguhin. Yan. Ganun yun sa Biblia eh. O, hindi ko naman kinrate yan ha. Pasabihin nyo, gusto ko yan mangyari. Hindi ko kinrate yan, nasa Bible na talaga yan. Mga prophecy na talaga yan, nasa Revelation na yan, di ba? May role yan, yung fallen angel na yan. Kaya bubuhayin. Ano may fallen angel na yan? Namatay daw yan, laban sila ni Satanas. O, di ba? May ganun pa pala yun. Tsaka, sino bang gaya nito ngayon? Kasi may role yan siya eh. Si Mebahia. Intellectual lucidity provides consolation and compensations. Mukhang dalawa. Is loyalty and allegiance, friendship and reconciliation. Yan. People to be ano yung gagawin ng fallen angel na yung nabubuhayin mo? Destroy na mag-destroy. Hindi titigil ka pang destroy. Fearless pa naman eh. Hindi naman sa hindi titigil ka pang destroy. Malaking distraction na pag-grow yung distraction na gagawin niya dito sa mundo. No. Gagamitin niya ang lakas niya para ma-destroy yung humanity. No. May room siya sa pag-destroy sa mundo to. Sa mga tao, sa ganun. Hindi na, meron na siya i-destroy. Sino? Mga kapwa niya fallen angel din. Pati. Kapwa niya fallen angel din. Parang gamitin siya parang gumanti. Kasi binatay siya. Oh. Tapos, ano pa? May role din siya
sa pag-destroy, no? Sa pag-destroy, syempre destroy yung mga kinrate ng mga tao. Hindi naman kasi permanent yung mga like buildings, yung mga kinrate ng tao, kasi pansamantala nga lang yan. May katapusan at may katapusan kasi babaguhin at mundo to. So yan, diba nasa Bible yan, hindi ko yung gawa-gawa, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko. Oh. Alam na natin lahat yan. Kung nagbasa ka ng Biblia, malamang, alam nyo na yan. Sino ang pursue sa'yo? Baka itong past person mo ginagamit ng Diablo to para pigilan ka sa destiny mo. Ginagamit mo siya ng Diablo para pigilan ka sa destiny mo. Mukha nga. Yun lang. Pero sabay yung kanina. Ginagamit siya ng Diablo. Yung past person mo, ginagamit ng Diablo para pigilan ka. Ginagamit ka siya ng Diablo o ex mo para pigilan ka sa destiny mo para past person mo o ex mo. Hindi yan nagmamahal sa'yo. Hindi yan good for you yung past person mo na yan. Malamang impyerno ang abutin yan, yung past person mo na yan, at napapagamit siya sa job mo. Well, choice niya. Parusahan niya siya ng God. Hindi kayo mahadlangan sa destiny mo yan. God ang nagdi-destined eh. Sa God yan. Hindi yan destiny na gawa-gawa na ng tao. God yan, wala makapigil sa destiny na ginawa ng God. Mangyayari at mangyayari yan. Kahit lahat pa ng tao sa mundong to, kahit sa taras mo pumigil. Pag once na oras na gagawin mo yung destiny mo, umpisa mo na yan. Diba sa akin, ang daming gustong pumigil sa destiny ko. Hindi ko maumpisahan. Hindi ko magawa. Ay, kailan pa ako nag-umpisa ng destiny ko? Kasi pag naka-destin yan, pagka naka-destin yan, wala makapigil dyan. Kahit na, kahit libo-libo pa umagainst. Tao lang sila. Kasi sa talas pa umagainst. Hindi sila makapigil. Once na nakadestin na yun sa isang tao. Kasi, God ang nagdidestin yan. Merong mga obstacles man, merong mga panggulo, pero mga challenges lang yan, naalaw lang ng God yan, para mas lalong lumakas, lumapang ka, matibay, ganun. Yun yung purpose nun. Pero hindi ka nila mapipigilan pag destiny mo. Kasi God nga nagdi-destin yan. Sino ba may create ng mundo to, di ba God? God ang nag-create ng lahat-lahat. So, walang laban ng mga tao dyan at mga fallen angel at kung sino pa. Papala lang nila impyerno. Hatulan sila sa impyerno. Sige sila ka panghalit. Inggit ang pinapairal nila. May impyerno sila. Sige sila ka panghalit. Pangialam sa dinestin ng God o sa may mga destiny. Bakit itapon sa impyerno? Kasi they are evil. Inggit, insecurities, ganid, kasakiman yung umiiral sa kanila. Dahil they're against the will ng God, sa destiny ng God. They don't respect the decision of God, sa pinili ng God, no, for kung ano yung nakadestin dyan o sino nakadestin sa isang bagay na yan. Common sense lang. Pero nasa tao yun, no? Kung sundin niya yung tama, umali. Kung saan siya side, kung tama bang gagawin niya, kung evil, good or evil. Diba?
Kasi alam naman ng tao kung ano yung tama sa mali. Kukunwari lang yung iba na hindi nila alam yung tama sa mali. Kunwari lang. Alam nila yan, may isip ang tao. Yung past person mo na to, anong gusto niya sabihin sa iyo, ginagamit ng Diablo. Para pigilan ka. Para pigilan ka sa destiny mo. Anong gusto niya sabihin sa iyo ng past person mo. I left you before you could leave me. So see, talagang napadala nga siya sa sulsul ng Diablo. Tinatakot ng Diablo yan iiwanan ka niyan, kaya iwanan mo na. So, pero ang ginawa niya, di ba iniwan ka daw niya bago mo pa siya iwanan. Talaga may Diablo dyan sa amin. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng past person mo na yan? I love you daw. Pero hindi yan ang para sa'yo. Kasi ginagamit siya ng Diablo para harangan ka sa destiny mo. Hindi yan ang the one. Para distraction lang yan siya. Ano yung sino yung pupurso sa'yo na person? Ito, hindi natenga, hindi nag-antay ng bagtings langit, hindi nag-antay ng confirmation. Ano ang tungkol dito kay Seven of Pentacles and reverse na yan? Competitive. May labanan o may conflict. Na conflict right now, may kaaway or may mga humaharang sa kanya, may nag-challenge o nakipag-compete or na competition to. Nasa labanan or may conflict sa inyong dalawa, pwede din. What's with the Five of Wands here? Malungkot siya, hindi siya kontento kasi may kulang sa buhay niya. And dahil hindi kanya dahil nahiya siya na ipurso ka. Dahil nahiya siya na ipurso ka kasi nagkaroon ng conflict sa inyong dalawa. So yan. Ito sa Seven of Pentacles in reverse. Siya pa rin ba to? Yung past person mo. Siya pala. Ginagamit ng Diablo para pigilan ka sa destiny mo. Yan. Oh my gosh. Meron pang person na nakadestin talaga sa'yo. Meron person na nakadestin talaga sa'yo. At nagigrief to ngayon. May wala sa kanya. Pwede ikaw o iba. O kaya ay basta may nawala sa kanya na nag-grief siya, na emotional siya, na talagang pinahinayangan niya na wala sa kanya. Ikaw ba nawala dito? Hindi. May nawala sa kanya. Pwede new person to. New person ba to? New person yan. Yung nakadistance sa'yo. Pero ito, ipupurso ka niya. Ano yan? Sinusula siya ng Diablo. Ipurso ka? Hindi naman. Hindi naman daw. Gusto ka niya ipurso. Pero parang balakid yan sa destiny mo eh. Yung tao yan. Balakid siya, no? Balakid nga siya. Papagulo lang. Distraction. Distraction sa destiny mo. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys. Meron nakadistance sa'yo na new person.